Bago tayo magsimula mga ka-crewmates, mayroon tayong ibang mga manhwa Tagalog recap at pwede mo itong makita sa aking YouTube channel. Gumawa din ako ng playlist para mas madali mo mahanap ang mga naunang chapter nito. Like, share, and subscribe guys, tulungan nyo ako mag 1K subs. Libre lang ang mga yan guys, mas lalo akong gaganahan gumawa at mag-post. Maraming salamat sa lahat ng nag-aabang, nanonood at sumusuporta. Shoutout sa inyo guys, maraming salamat. Comment lang kayo guys sa mga gustong ma-shoutout sa susunod natin na video. Okay guys, simulan na natin. Ang nakaraan. Hindi maintindihan ni Chungyung ang sinasabi ng lalaki kaya nagalit ito at sinabihan niya ang lasing na lalaki na ayusin ang kanyang pagsasalita. Binunot ng lalaki ang kanyang katana at sumugod kay Chungyung. Kumuha din ng espada si Chungyung at sinalag ang atakeng ginawa ng bodyguard. Mas mahina ang katawan ni Chungyung sa bodyguard dahil nasa katawan siya ng isang bata, labag sa loob niya dahil baka magalit ang kanyang master. Ang priority naman daw ay mailigtas ang Mount Hua-sect. Pag nahanap niya na ang libro at katunayan, iaabot niya daw ito agad sa sect leader. At dito nagtapos ang pang-anim na parte. Magsisimula ang ikapitong kwento sa pagpapahinga ni Chungyung. Pagod na pagod si Chungyung kahit na maliit lamang ang bundok, dahil nililibot niya ang buong ito para lang mahanap ang secret storage. Gumamit si Chungyung ng isang teknik, inilagay niya ang kanyang enerhiya sa bundok para malaman niya kung may isang empty space ito. Ngunit, nabigo siya na maramdaman ito. Ang pakiramdam ni Chungyung ay parang nakakamatay na nang dahil sa kanyang pagod, pero hindi siya sumuko at patuloy pa din siya sa paggamit ng teknik na para maramdaman ang isang empty space sa bundok. At sa wakas, naramdaman niya na ito, nagsimula na siyang maghukay simula sa kanyang kinatatayuan sa bundok. Sa susunod na panel, makikita natin na madami nang nahukay si Chungyung hanggang sa umabot siya sa bricks. Tinanggal niya ang isang kapiraso ng bricks para sumilip, at nakita niya ang isang hallway sa ilalim nito. Habang siya ay nakasalip, nakita niya ang sect leader na naglalakad patungo sa pinto ng hallway. Makikita natin ang sect leader na lumapit at humawak sa pinto, ngunit siya ay napayuko na lang dahil wala siyang magawa para mabuksan ito. Bumagsak ang Mount Hua-sect, humina ang martial arts at naghirap ito. Ang pag-lead sa Mount Hua-sect sa ngayon ay hindi biro, dahil kahit anong gawin ng sect leader para maiahon sa hirap ang Mount Hua-sect, patuloy pa din ang pagbagsak nito. Walang masabihan ang sect leader ng kanyang karamdaman at kalungkutan, kaya sinasarili na lang niya ang kanyang paghihirap. Sa susunod na panel, makikita natin na umaga na at wala na ang sect leader. Bumaba na si Chungyung mula sa itaas ng hallway. Ito ay oras na para si Chungyung naman ang sumubok na buksan ang pinto ng secret storage. Dinaikit ni Chungyung ang kanyang palad sa pinto, at nag-release siya ng kanyang enerhiya dito. Ngunit, nagulat si Chungyung nang biglang tumalbog ang kanyang enerhiya mula sa pinto dahil ang pinto ay gawa sa isang everlasting metal. Ang pinto ay isang foot thick, at ito ay gawa sa everlasting metal na sinasabing pinakamatibay metal at mas mahal pa sa gold. Sinabi ni Chungyung, na kahit pa ang pinakamalakas na master ay hindi ito kayang hatiin, at ito din ang rason kung bakit hindi mabuksan-buksan ng sect leader ang pinto ng secret storage. Ito din ang naging problema ni Chungyung, dahil hindi niya din ito kayang buksan. Naalala ni Chungyung ang kanyang master, hindi kagalingan ang martial arts ng kanyang master, ngunit nabubuksan nito ang everlasting metal na pinto. Kaya naisip ni Chungyung na may ibang way para mabuksan ang pintong ito. Habang nag-iisip si Chungyung, napansin niya na may pattern ang pitno. Ang pinto ay punong-puno ng blade marks na pwedeng magsilbing pattern para mabuksan ito. Nagulat si Chungyung nang malaman niya na ang ipinapahiwatig ng blade marks sa pinto ay ang 24 na movement plum blossom sword technique. Ang isang pattern ay ang bamboo leaf sword technique, ang isa naman ay ang plum blossom sword technique, at ang huli ay ang equilibrium sword technique.
Nag-iisip na si Chung Yung sa kanyang mga gagawin dahil naaalala niya na ang kanyang mga techniques. Kung siya ay matanda katulad dati, madali lang sa kanya para gawin ang lahat ng teknik na kailangan para mabuksan ang pinto. Ngunit ngayon na isa siyang bata, mahirap gawin ito. May isang paraan para magawa niya ito at ito ay ang paggamit ng True Innate Chi. Ito ay ang life force ng tao. Malaki ang consequence pag ginamit ito, ngunit wala ng choice si Chung Yung dahil kailangan mabuksan na ang everlasting metal na pinto. Bumulwak ang dugo sa bibig ni Chung Yung nang dahil sa paggamit sa True Innate Chi, kailangan niyang mabuksan ang pinto sa unang try lang dahil hindi nakakayanin ng kanyang katawan pa. Ginamit ni Chung Yung ang kanyang espada, at kanyang inatake ang everlasting metal na pinto gamit ang mga technique pattern na nakasulat dito. Samuka ulit ng dugo si Chung Yung, at nakakaramdam na siya ng bigat sa katawan. Ngunit hindi pa din siya sumuko, inuna niya ang equilibrium, sunod naman ang bamboo leaf at ang panghuli ay ang 24 na movement plum blossom sword technique. Makikita ang tuloy-tuloy na atake ni Chung Yung. Nang siya ay matapos, makikita ang pinto na umilo, samantalang si Chung Yung naman ay nakaluhod na at sobrang daming dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig. Natuwa si Chung Yung nang makita niya na bumukas ang pinto, at nagawa niya ng tama ang mga teknik na kailangan para mabuksan ito. Nang tatayo na si Chung Yung, napasok ulit siya ng dugo nang dahil sa pagod, at hirap na dinanas niya sa paggamit ng True Innate Chi. Naisip niya na kailangan niyang magpahinga sa loob ng 1 buwan, ngunit ayos lang ito dahil ang Mahala ay mailigtas ang Mount Hua sect. Sa susunod na panel, makikita natin na tumayo na si Chung Yung at bubuksan niya na ang pinto, para malaman kung anong mga bagay ang itinatago ng kanyang master sa loob ng secret storage. At dito nagtapos ang pang-7 na parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng The Return of the Mount Hua sect. Salamat!